What fear can overtake my vision? What doubt can overcome my faith? What strife can silence all my singing? Lord, your wounds have paid my ransom. What thief can steal my heart's possession? What power can overwhelm my soul? What shame can silence my confession? Lord, your wounds have paid my ransom. And what unspeakable mercy has emptied heaven's reserve, and what Redeemer so worthy has covered sin with such love, and what unsearchable riches far beyond human words. Lord, your wounds have paid my ransom. What lie can sever what is certain? What storms can wash away my hope? What thread of death can take my freedom? Lord, your wounds have paid my ransom. And what unspeakable mercy has emptied heaven's reserve, and what Redeemer so worthy has covered sin with such love, and what unsearchable riches far beyond human words. Lord, your wounds have paid my ransom. Jesus paid it all to him I owe. Lord, your wounds have paid my ransom. Lord, your wounds have paid my ransom. Lord, your wounds have paid my ransom. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song, His cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the
slain, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose. Hello, mic sound. Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Happy Lord's Day. Purihin ang Panginoon. At napakaganda ng sikat ng araw, napakagandang umaga na binigay sa atin ng Panginoon. And it is the first day of the week. It is the day that the Lord hath made, and we will rejoice and be glad in it. And it is also the day na inaalaala natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. That's why ang ating pananampalataya ay may kabuluhan, at ang ating pagsamba sa Panginoon ay may kabuluhan din naman. Purihin ang Panginoon. Salamat sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatiran na kasama via online. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang pag-iingat at pagsustento sa atin. Pag-pray natin, marami tayong mga kapatiran ang may mga ubot-sipon, may mga kapatiran tayong may mga karamdaman. At nawaho ay patuloy tayong magpanalanginan sa isa't isa. At nawaho ay patuloy tayong lumago sama-sama sa pananampalataya sa ating Panginoon. So we are excited this morning sapagkat nahandoon ang ating pagkakataon. We will be observing mamaya sa bandang dulo ng ating worship service ang Lord's Supper, and it is a very, very wonderful means of grace na binigay sa atin ng Panginoon to remind us vividly ganong kalinaw. Meron tayong mga hawak-hawak na sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ay pinapaalala sa atin ang napakatinding halaga na ibinayad para sa atin hong kaligtasan. And we pray na marami pa tayong mga kapatira makarating dito maya-maya to be able to be with us as we celebrate the Lord's Supper, and also lalo na to worship our Lord and Savior. At nawa tayo ay magsimula sa atin hong first part, ang ating Sunday School. At tayo simula sa pamamagitan ng pag-awit, and let us request for the God to lead us. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung muna umawit. Awitin po natin ang Books of the Bible. Second Samuel
at tayo po tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Now I Belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no borrow, evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy was my soul, Jesus has saved me, bring me from sin. Now all has saved me, His precious blood He gave to redeem. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Magsipan po ang lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon. And again, welcome po sa bawat isang naririto. At maaari na po tayo magsiupo. At tayo ho ay magsimula sa atin hong Sunday School. And we are still tackling about the doctrine of the Holy Spirit. And ito po sanang mga fundamental doctrines of the Christian faith ay pag-aaralan natin nung ating 10 taong anibersaryo at pag-aaralan natin ng buong taon. Pero we are approaching our 12th year church anniversary. And here we are. But I hope dahil kahit mabagal ang ating usad ay natututunan natin at nagiging malinaw sa atin ang mga katotohanan po na ito. And I would like to encourage, kung meron hong mga katanungan, pwede ho kayong mahiyang magtanong. Ito ho ay nakakatulong para maklarify ang mga bagay-bagay, and also sa ating mga kapatiran at kaibigan online, pwede ho i-comment ang inyong tanong dito ho mismo sa ating live stream upang atin hong mabasa at makatulong din ho sa ating pananampalataya. So before we jump right in sa atin hong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. O Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka, pinasasalamatan ka, minamahal ka, niluluwalhati ka. Panginoon, salamat po sa mga dakilang kabutihan mo na aming nakikita, nararanasan, natitikman sa araw-araw namin mga buhay. Lalo't higit, O Diyos, una at higit, ang dakilang kaligtasan na iyong ginawa sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. As we have sang, now we belong to Jesus, and Jesus belongs to us. At salamat po sa dakilang katotohanan na ito na meron kaming siguradong kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya mo. At Lord, as we go on now sa pagtupad sa yung iniutos sa amin na kami ay lumago pa, lumalim pa sa pagkaunawa, sa pagkakilala sa iyo, ay tulungan mo nawa kami. Bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan at ang bawat isa, lalo na ako bilang tagapagturo, ang bawat isang tagapakinig, kailangan namin ng iyong biyaya at habag. Walang ibang maitaas kung hindi ikaw lamang, O Panginoon. At amin din pong hinihiling na siyasatin mo kami, anumang mga kasalanan na taliwas sa iyong kalooban at kautusan,
Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin. Tulungan mo kami, O Diyos, na gawin ang lahat ng ito ng may puso na nagmamahal at nagpupuri sa iyo. Ikaw po ang maitaas, kami pong maibaba. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay dumako sa ating pagre-review, and I hope we are excited I am excited sapagkat pinag-aaralan natin ang pagiging puspos ng banal na spirito, kung ano ito, and ngayong umaga magsisimula tayo sa paano ba ito. Ayan, paano ba ito? So let's go now sa ating home review. The work of the Holy Spirit in the believers, sa mga mananampalataya. At totoo ang sinabi ng isang theologian, kung meron mang isa na persona sa Trinidad na pinaka-aktibo sa buhay ng Kristiyano, it is the Holy Spirit. At napag-aralan natin na ang baptism of the Holy Spirit, na kung saan tayo ay inilalagay sa katawan ni Kristo, seal of the Holy Spirit, ito yung paunang bugso. Kumbaga, sa gobyerno nangako ng ayuda, mayroong pangunang bugso. Pinosho ng aking kapatid, nang iinggit daw siya na sa pandi, 12 bugso na ng ayuda. Siguro iba sa atin nagkakamot, wala pa kahit isa. Pero ang seal of the Holy Spirit is the first, ang sabi is the earnest, the down payment. Ibig sabihin, bahagi ito at meron pang at nagtitiyak ito na may kasunod pa at darating lahat. So that's why we believe na isa sa mga dahilan nito na nagbibigay konkretong sa paniniwala at sa katotohanan na hindi pwedeng mawala ang kaligtasan. Ano yun? Ligtas ka, ikaw ay sealed by the Holy Spirit, and then hindi mo matatamo yung kabuuan ng kaligtasan. Now, as we have been studying sa Book of Romans, hindi ibig sabihin yan, ikaw ay mamumuhay na sa kasalanan. Pero ang katotohanan, we are sealed with the Holy Spirit. And then we have studied about the indwelling of the Holy Spirit. Nakatahan sa atin ang banal na Espiritu. 1 Corinthians chapter 6 verse 19, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you receive of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body, in your spirit, which are God. So nakatahan, can you imagine that? Nakatahan sa atin ang banal na Espiritu. Hindi ba ito napakalaking blessing? And again, so much of false Christianity sa panahon natin ngayon. Ang tinitingnan na blessing ay prosperity. Ang tinitingnan na blessing ay kayamanan, kagalingan sa karamdaman, at kung ano-ano pang mga bagay na gustong-gusto ng sanlibutan. Pero napakalaking biyaya na binigay ng Diyos sa atin, nakatahan sa atin ang banal na Espiritu. Now, don't get me wrong. Maganda kung sa kalooban ng Panginoon ay bigyan ka ng magandang kalusugan, maayos na kabuhayan, at maaari pagkatiwalaan ka ng kayamanan. Pero mga kapatid, huwag natin pagkamalian. Ito ay napakaliit. At actually, walang kwenta pag ikinumpara mo sa biyaya ng banal na Espiritu nakatahan sa atin bilang mga mananampalataya. And sad to say, itong mga material na bagay na hinahabol ng hindi ligtas ay siya ring inaasam-asam ngayon ng maraming mga nagpapakilalang Kristiyano sa loob ng iglesia. Again, nakatahan sa atin ng banal na Espiritu. What a great blessing. And these are objective blessings. That is true in every true believers. Kung gaano itong tatlong ito, kung gaano katotoo kay Apostol Pablo, ganoon din katotoo sa atin ngayon. Walang mas malalim ang pagkabaptize. walang mas sealed kaysa sa iba, These are objective blessings, true in every true believer. Walang mas indwelt kaysa sa iba. All believers are indwelt with the Holy Spirit of God. Now, pinag-aaralan naman natin ngayon yung fullness, ang pagkapuspos ng banal na Espiritu, kakaroon ng kapunuan ng banal na Espiritu, and this is a subjective blessing. Ito ay iba-iba sa bawat mananampalataya. As we have studied, lahat ng Kristiyano ay inuutusang mapuspos ng banal na Espiritu, pero hindi pantay-pantay ang pagkapuspos ng banal na Espiritu sa bawat isang Kristiyano. And nakita natin because it is synergistic.
Andun yung effort ng tao dito sa bagay na ito. That's why iba-iba. At hindi tayo lahat ay laging masipag sa gawain ng kabanalan. Yes? That's why ang kapunuan ng banal na Espiritu sa atin araw-araw ay merong ebb and flow, merong up and down. So tuloy natin, by definition, ano ba ang pagkapuspos ng banal na Espiritu? Spiritfulness is the intensification or the process of increase or growth of the inward working of the indwelling Spirit in every area or aspect of the life of the believer. Ayan, medyo buntis o bundat itong definition na ito. Ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay yung pagtindi o proseso ng pagdagdag o paglago na kung saan ang paggawa ng banal na Espiritu sa tao na nakatahan sa mga mananampalataya ay nakikita sa bawat aspeto o bahagi ng buhay ng mananampalataya. So, for the past few weeks, dinadiin natin yung bawat aspeto o bawat area. Sapagkat, again, my personal experience, maaaring sa isang area, purihin ng Panginoon kung lumalago ka doon, pero minsan, ginagamit natin yon para ipangtakip doon sa mga area na kung saan alam natin, kulang pa. Hindi pa ganun ka submitted sa banal na Espiritu. Maaaring, pagdating sa paglilingkod, service, sa pagmahal sa kapatiran, ay nahandun ka. Pero pagdating sa area ng dila, ay kulang. So muli, bawat area, bawat aspeto ng buhay ng mananampalataya, we are commanded, as Ephesians 5:18 said, be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. It's an imperative. Ito yung utos sa atin. Ito yung obligatory. Ang bawat mananampalataya ay dapat magsumikap na mahuspos ng banal na Espiritu. So, kasama, at sana tingnan natin kung sa araw-araw nagsusumikap tayong kumita ng pangtustos sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, o nagsusumikap ka na mag-forward sa karir na yung kinalalagyan, o nagsusumikap ka na para makuha ang atensyon ng babaeng yung iniirog. Well, isama mo to at kasama dapat ito sa prioridad ng pinagsusumikapan ng Kristiyano sa araw-araw. Be filled with the Spirit. So we are commanded to be filled with the Holy Spirit. The youngest believer to the oldest saint, we are all commanded. Lahat ay inuutusan ng puspos ng banal na Espiritu. Again, yung definition natin, this process is synergistic. Pag sinabing synergistic, it involves the work of the indwelling Spirit or the work of God and the effort of the believer. That's why it is subjective. Hindi po pwedeng papalya ang gawa ng banal na Espiritu. Yes? Hindi natin sinasabing pumapalya. Pero, that's why in sanctification, in being filled with the Holy Spirit, nahandun yung pag-iiba-iba because it also takes the work and effort of man. Nakuha po ba natin? At again, hindi ko muna pupuntahan yung isang area. So it requires the effort of man. That's why it's subjective. At again, kung honest tayo, hindi tayo araw-araw ganun ka-spiritual. May mga araw na tayo ay tamad. May mga araw na tayo ay nagkukulang, na tayo ay nagpapabaya sa mga kaparaanan ng biyaya ng Panginoon upang tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu, lumago sa kabanalan ng ating buhay. So it is subjective. Now, pagdating sa New Testament, there are two categories of experience in the New Testament of the filling of the Holy Spirit. NT, New Testament, HS, Holy Spirit. Una ay nakita natin yung exigencies. There are emergency situations. May mga pagkakataon na ang Diyos sovereignly supplies the fullness in a very needed situation. Sa pagkakataon na kailangan ang Diyos sa kanyang soberanong kakayahan at kaparaanan ay nagsusupply ng ibang kapunuan ng banal na Espiritu.
Halimbawa, nakita natin kapag nahandoon ang challenge ng mga hindi mananampalataya, very clear yan sa Book of Acts, and often mababasa natin, and Peter, being filled with the Holy Spirit, spoke with boldness. And not just Peter, nakita natin, if I remember correctly, sa Acts chapter 4, all believers, and they were filled with the Holy Spirit and they spoke with boldness. So nahandoon ang kapunuan ng banal na Espiritu kapag nahandoon ang hamon ng hindi mananampalataya o panunubok na sikilin ang katotohanan ng Ebanghelyo. Under affliction, pag dumadaan sa kahirapan, yung pagbabata ng kahirapan, itong mga nakaraan, alam niyo ho, kung siguro nabasa niyo, natanggap niyo ho yung mga prayer request namin na hanggang ngayon hindi namin alam kung ano yung nagdudulot ng masakit sa right side ng inoperahan kay Sister Jonah. Bukas we will do further tests, sabi ho ng mga doktor. Nung pinag-uusapan, so under affliction, pag dumadaan sa kahirapan, maaari pag tingnan mo, baka hindi ko kayanin. Well, sapat ang biyaya ng Panginoon sa time na yun. Hindi niya ibibigay sa iyo ang biyaya na kailangan mo ngayon, hindi niya ibibigay yun ngayon dahil bukas mo pa yun kailangan. So muli, pagdating sa mga afflictions, in difficult duty, mga mahirap na kalagayan, and again, tayo ho ay mga pagkakataon na inilalagay ng Panginoon na gawin ang espesyal na gawain, at ito'y napakahirap at alam natin sa ating sariling kaparaanan o kakayahan hindi ito magagawa. So it often gives courage, wisdom, and enablement. So madalas nagmamanifest sa ganun. Hindi yung biglang nanginginig. Wala kang mababasa sa salita ng Panginoon na, and Peter being filled with the Holy Spirit, shake, vibrate. Wala. Hindi ganun. At sad to say, ito yung madalas na inahanap ng mga so-called charismatic. And again, not all, pero ito yung kaparaanan nila. Again, in exigencies, number 2, in manifestation, in character. Ang gawa ng banal na Espiritu sa buhay ng Kristiyano ay nagmamanifest sa karakter. Anong klaseng karakter? Christ-likeness. Galatians 5:22, but the fruit, and that is in contrast sa sinabi sa verses 19 and 21, the work of the flesh. So this is the work of the flesh, 19 to 21, and this is the fruit or the work of the Holy Spirit. Verse 22, ano yung work ng Holy Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. And gusto ko lang so much of charismatic and Pentecostal, hindi nila hinahabol ito. Yes? Anong love? Anong joy? Anong peace? Yun yung fullness ng Holy Spirit sa kanila. Umiiyak ng walang dahilan, tumatawa ng walang dahilan, at sasabihin nila ito daw ay gawa ng banal na Espiritu. No, ang malinaw sa Bible, the fruit of the Spirit is Christian attitudes, Christ-likeness. So sa Ephesians chapter 5 verse 18 na pag-aralan natin, and be not drunk with wine wherein it's excess, but be filled with the Spirit. Ito yung utos, mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Ano ang itsura nito? Verse 19, speaking. So participle, sinasabi niya, ito yung kaparaanan, ito yung itsura, ito yung larawan ng pagiging puspos. Speaking to yourselves in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your heart. Isang epekto ng pagiging puspos ng banal na Espiritu, yung lumalabas sa bibig. Verse 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Isa pang epekto ng pagiging puspos ng banal na Espiritu, pagpupuri, pagpapasalamat sa Panginoon, pagsamba sa Panginoon. Verse 21, ano pa ang larawan ng puspos ng banal na Espiritu? Submitting. So all of this ay
nagsasabi, nagpapakita ng larawan at paano at anong itsura ng puspos ng banal na Espiritu, speaking, singing, giving thanks, submitting yourselves one to another in the fear of God. Point, no sign gifts, no tongues and miracles are mentioned. Kung ito, listen, kung ito ang pangunahin, kung sign gifts ang pangunahing paraan na makita ang kapuspusan ng banal na Espiritu, di sana yun ang sinabi ni Apostol Pablo. Or isinihit man lang niya. Submitting to yourselves in one to another and speaking in tongues. Or holy howling. Or rolling. But no, hindi yun. So hindi ho nabanggit ang mga bagay na ito. So manifestation in character. This is a condition that all believers has the duty to seek. Again, it is a command, be filled with the Spirit. Ito ay kondisyon na kung saan ang bawat mananampalataya ay may obligasyon na hanapin, na habulin, magsumikap sa bagay na ito. So muli, yung command din natin, inuutusan tayo ng Panginoon. So hindi tayo, ang pagiging puspos ng banal na Espiritu, hindi yung lagi ka na nakataas ng kamay, tapos biglang, para kang tinamaan ng kidlat, puspos ka na? No. Hindi yun ang larawan, hindi yun ang idea na tinuturo ng bagong tipan. Tayo inuutusan. Pero tayo effort na kailangan gawin. The command assumes, again, itong command na ito, ang makikita natin dito, merong implication. Una, lack of fullness. Hindi ka uutusang mapuspos kung ikaw ay, para maganda ito, salinan mo, puno naman. So, ibig sabihin, merong kakulangan. And by the way, ito ay araw-araw na kakulangan sa atin. Yung naalala niyo ho, ang tense nitong filled ay present tense. Ibig sabihin, ito'y tuloy. And then also, yun lang, hindi lang basta sinasabing may kakulangan, sinasabi din yung posibilidad ng pagdagdag. Be filled, ibig sabihin may kulang, at ibig sabihin pwedeng madagdagan ito. Dapat nag-i-increase ito sa buhay ng mananampalataya. So the Spirit-filled character. Una, centrality of God in Christ. Ano ba ang, okay, Brother Paul, Spirit-filled character, yun ang pangunahin sa buhay Kristiyano ng pagiging puspos ng banal na Espiritu. Ano ang itsura nito? Paano ba ito? Well, una, its centrality is of God and in Christ. Nakasentro ito sa Diyos. At ang prioridad nito ay si Kristo. Ephesians 3:19, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with the fullness of God. It is not disengaged with proper intellectual understanding, but to be engaged in it. It is not disconnected to proper theology. Take note of verse 19, first part, and to know the love of Christ. Hindi hiwalay sa karunungan. Take note, hindi karunungan lang. Hindi porket alam mo ang mga malalalim na doktrina ay puspos ka na ng banal na Espiritu. Pero hindi inihihiwalay ng Biblia ang kapuspusan ng banal na Espiritu o kapunuan ng Panginoon sa buhay ng mananampalataya. Hindi ito inihiwalay sa katotohanan o sa kaalaman ng katotohanan o sa tamang doktrina. Bakit natin nililingnan to? Because so much of so-called spirit fullness sa panahon natin ngayon sa mga charismatic and Pentecostal ay hiwalay sa tamang doktrina. Ay basta, filled ako ng Holy Spirit, hindi wala akong pakialam sa doktrina, gusto ko lang feeling of the Holy. That is, anong sabi? Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. And doctrine and fullness of the Holy Spirit ay hindi pinaghiwalay ng Diyos. Actually, ito'y magkasama. Sabi nga ako, I believe si John MacArthur ang nagsabi, kung
kung ang mga taong ito, sila T.B. Jakes, sila Benny Hinn, sila Clefro Dollar, sila kung sino-sino pang mga, sila Joel Austin, kung sino-sino pa itong mga nagkiklaim na nasa kanila ang banal na spirito. Kung totoo, dapat sila ang pinakamalalim sa theology. Dapat sila ang pinakamalalim sa pagkakilala kay Kristo. Bakit? Anong unang gawain ng banal na spirito? Sabi ni Jesus, He will glorify me. Pero sad to say, may taggutom ng katotohanan sa mga ministeryo ng mga taong ito na sikat sa telebisyon. So let us be very, very careful. The miraculous and the supernatural is not a substitute to truth. Yung mamirakulo at parang kagilagilalas na mga parang pangyayari ay hindi pampalit sa katotohanan. At ang kapunuan ng banal na spirito ay hindi disconnected sa tamang teolohiya. So caution, no so-called spirit experience is acceptable that is not God-centered and Christ-oriented. Sino nagsugo sa banal na spirito? Ang anak? Sino ang nagbigay? Ang ama? Sino nagsugo? Ang anak? At ang gawain ng banal na spirito ay nakasentro sa Diyos at naka-orient sa ating Panginoong Hesukristo. And sad to say, so much claims ay hiwalay sa Diyos. Ang sentro ay ang tao. Ang orientation ay nahagod sa mangangaral. Nakuha niyo? Parang siya yung ATM ng kapangyarihan ng banal na. Gusto mo ng kapangyarihan ng banal na spirito, kailangan mong lumapit doon sa taong iyon. Yung isa ay wanted pa ng NBI ngayon. Ay FBI. Well, number 2, intensification of graces. Intensification. So ito ay nakasentro kay Kristo, nakasentro sa Diyos. Itong spirit-filled character ay merong intensification. Itong graces or yung bunga ng banal na spirito, yung gawa ng banal na spirito sa buhay ng Kristiyano ay nag-i-intensify, tumitindi, lalong nakikita, umuunlad, lumalago. Note, it is not a certain temperament, but a manifestation of the work of the Holy Spirit to make a saint more like Christ. Hindi ito yung temperament natin. Naalala niyo ho, yung sinabi natin last Sunday, again, nasa review pa rin tayo, pero mga tao na likas na mapagpasensya. Alam niyo, may mga tao, nakakilala ba kayo nun? Parang hindi marunong magalit. Parang hindi marunong magalit. Kahit nung hindi pa siya Kristiyano, parang hindi siya marunong magalit. Hindi yung temperament ang pinag-uusapan natin ho dito. Kung hindi yung talagang gawa, manifestasyon ng gawa. Meron mga tao na parang hindi makuhang magalit. Pero may mga pagkakataon ng Kristiyano ay kailangang magalit. Pag niyuyurakan ang pangalan ni Kristo, pag ang isang presidente ng bansa ay sinasabihang bobo ang Diyos ng Christianity. Yung pinakamamahal ng Diyos ay minumura ng isang presidenteng gawa sa alikabok. Pati hindi ka magagalit. Ay, hindi. Talagang ano lang ako. He's loving it. Kapatid, sana makita nyo, hindi lang ito yung temperament ang ating pinag-uusapan. O hindi yung gawa, kilos ng banal na spirito. Na doon sa puntong yun, yung pagkamuhi mo, doon sa nakikita mong kasalanan at pagre-rebelde laban sa Diyos, ay gawa ng banal na spirito. Lalo na kung nakikita mong kasalanan at pagre-rebelde sa Diyos ay nasa sarili mong buhay. Nakuha niyo, ho? So, hindi lang ito basta yung temperament natin na pantay lumaki, nakaugalian natin,
Nakaugalian mo talagang ikaw ay magalang, lagi ka nagmamano, nakaugalian mo talaga na training ka ng iyong magulang na maging maginoo, na maging mahinihin bilang isang dalaga. Hindi lang yun. Kung hindi talaga yung gawa ng banal na Espiritu na yung mga aspeto sa buhay mo ay lalong napapailalim sa Kanya. So yun yung kung ating tinitignan. Warning, the stress today on spiritfulness is upon powers, wonders, mysterious, the mysterious and the miraculous. And is often apart from holiness or Christ-likeness. Be very, very careful. Madalas, kinausap ako ng Diyos. Yung mga ganon. Ako rin, kinausap niya nung binasa ko yung salita niya. Hindi yung naririnig sa tabi-tabi. So muli ho, kahit yung mga nasa mental institution may naririnig. So let us be very, very careful. Ang inaano nila, wow, napaka-misteryoso, napaka-miraculous, napaka-supernatural. Ang banal na Espiritu ay nakatahan sa atin at gumagawa sa buhay ng mananampalataya. At many times, hindi ito supernatural. Sabi nga sa English, it is a daily grind. Araw-araw, binubuno. Enabling to fulfill Christian duties. Ito'y nagbibigay kakayahan. Medyo may kahawig doon sa exigencies kanina. What follows in Ephesians 5:18? Ano ang utos sa Ephesians 5:18? Be filled with the Spirit. At anong kasunod nun sa verse 19 hanggang chapter 6 verse 9 ay manifestations through keeping Christian duties. Halimbawa, church members sa chapter 5 verse 19 to 21. Anong kailangan gawin ng church members? Nahandoon yung singing, making melody, handun yung giving thanks sa husband and wife, loving your wife, submitting to your husband, sa parent and child, submitting, obeying to your parents, and then yung parents training and bringing up your children, masters and slave. Yung slave mag-submit sa master, and yung master wag i-maltreat yung kanyang slaves. So nahandoon, it's the keeping of Christian duties. Nagbibigay kakayahan ang pagiging puspos ng banal na Espiritu. So maaring hindi mo sa biyaya ng Panginoon, halimbawa ikaw ay let's say isang anak. Maaring hindi mo nararamdaman para kang lumulutang sa ere, uy, puspos ako ng banal na Espiritu. Maaring hindi ka nagliliwanag na para kang may halo na malaanghel. Pero sa biyaya ng Panginoon, alam mo at nakikita mo, lumalago ka sa pagsunod mo at paggalang mo at pagmamahal mo at pagbibigay parangal mo sa iyong magulang. Hindi mo kailangan na magliwanag ka na para kang Christmas light. Alam mo, kapag nakikita mo yun sa buhay mo, gumagawa at aktibo ang banal na Espiritu. Hinuhubog ka niya sa wangis ni Kristo. By the way, sino ang anak na perpektong sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Walang iba kundi ang bugtong na anak. Mga bata, mga anak, ang larawan na hinahabol niyo ay hindi si kuya o si ate. Ayun ang larawan. Pagpapasako. So muli, ito ay sa pamamagitan ng gawa ng banal na Espiritu. Warning, the current stress on irregular experiences, a sign of spiritfulness, is way off the biblical mark. Hindi lang ito basta mintis, napakalayo. Hindi lang ito basta nalihis ng kaunti. Ito ay nasa kanal ng paghabol, di umano sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Genuine spiritfulness is manifested in the increasing regularity in our fulfillment of Christian duties. Take note of those words, increasing regularity. Hindi ibig sabihin perfect ka na. Pero nag-i-increase.
At sana itong katotohanan na ito ay magbigay ng encouragement sa atin. Yes, Brother Paul, may nakikita pa rin akong kulang. May nakikita pa rin akong problema sa buhay ko bilang Kristiyano. And yes, that is true. Hanggang tayo nabubuhay dito, meron yun. Pero is it increasing? Yung pagiging kawangis mo ni Kristo, ito ba ay lumalalim? Ito ba ay tumitindi? Ito ba ay lumalago? Number 4, blessed ministry to others. Ano pa ang larawan, itsura ng pagiging spirit-filled, no? Yung karakter ng spirit-filled. Nandun yung blessed ministry to others. Ang sabi sa Romans 15 verse 13, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another. Hindi lang ho si Brother Paul ang may ministry ng admonition. Andyan, through the power of the Holy Ghost, full of goodness, filled with all knowledge, able, given ability to admonish, to encourage, to kasama dyan yung pagbabahagi ng katotohanan ng Panginoon, pagtuturo ng katotohanan, pagministeryo ng katotohanan ng Panginoon sa ibang mga mananampalataya. Hindi lang si Brother Paul ang may ministeryo ho niyaan. Kung sa biyaya ng Panginoon, alam mo, ang isang kapatiran ay dumadaan sa isang problema at maaaring sa biyaya ng Diyos ay nahandoon at alam mo yung katotohanan na maaaring makatulong sa Kanya. Pwede mo siyang lapitan at kausapin, pwede mo siyang i-message o i-text o hindi na uso yun, i-video call mo. Maaari ka maka-encourage at maaari ka maging instrumento ng Panginoon para magministeryo sa iba. Sa kaparaanan at sa kakayahan o sa gifting na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Able also to admonish. It provokes more godliness and faithfulness to do Christian service. Ang pagiging puspos ng banal na espiritu ay nagtutulak sa pagiging mas makadiyos at mas tapat sa paglilingkod sa isa't isa. Merong maling kaisipan, ako'y puspos ng banal na espiritu, kayo'y hindi, diyan kayo, ako dito. Mali. Kung ikaw talaga, ay puspos ng banal na espiritu, ako'y maglilingkod sa inyo. It enables us to faithful Christian service. We're commanded to be filled with the Spirit. So sana humalinaw sa atin yung inuutusan tayong mapuspos ng banal na espiritu. Hindi tayo parang naglalakad at hinihintay mong makiglatan ka. Kundi ito ay isang bagay na dapat pagsumikapan at i-engage natin yung ating mga sarili. Now, narito yung question. How are we to be filled with the... Okay, Brother Paul, ulit-ulit for the last month, mula pa nung January, lagi mo nang sinasabi, inuutusan tayo ng Diyos na mapuspos ng banal na espiritu. Okay, kumbinsido na ako. Totoo yan. Paano? At dito natin sisimulan ang pag-aaral na to. How to be filled with the Holy Spirit. Now, gusto ko muna, bago tignan natin kung paano, gusto ko muna magbigay ng ilang warning. One, no 7 sure steps or 15 secrets to be filled with the Holy Spirit. At madalas, meron mga mangangaral, may mga libro, 7 sure keys or 10 secrets to be filled with the Holy Spirit. Eh di pag binasa mo yun, hindi na secret. Nandun eh. At actually, hindi sikreto. Bakit? Nasa salita ng Panginoon. Hindi ito isang sikreto na parang hard to get, na parang Easter egg na pinapahanap sa iyo ni Lord. No. Ito ay binigay ng Diyos sa atin sa Kanyang salita. And again, yung isang salita dyan ay yung sure steps. Basta gawin mo lang ito. Parang yung sabi ng isang kasama ko dati, basta lagyan mo ng Ajinomoto, masarap. Sure, kahit gulay pa yan, ngayon, basta lagyan mo ng magic sarap, kahit gulay pa yan, kahit isda pa yan, kahit karne pa yan, kahit ano yung luto yan, basta lagyan mo doon ng magic sarap.
Wag lang siguro leche plan. Hindi man lalagyan ng magic sarap siguro ang leche plan. Pero basta daw lagyan ng magic sarap, sure na sasarap. At yun ang gusto ko makita ho natin. Hindi siya gawin mo tong 7 steps na to. Sure, mapifilled ka ng Holy Spirit. Na as if nakadepende sa steps. Again, ang pagiging filled with the Holy Spirit is synergistic. Hindi lang ito yung steps na gagawin mo. Ito ay gawa din ng banal na Espiritu. Nakuha ko natin. Tuloy natin. No ritual, sacraments, no magic words, or formula. Ano yung ritual? Basta gawin, para ba ganito? Manalangin ka ng 10 ganito, manalangin ka ng 15 ganito, at manalangin ka ng 40 ganito, gawin mo yung ritual, mawawala ang kasalanan mo. Sana makuha niyo, wala itong iniwan sa ginagawa ng mga taga-tribo. Putulin mo ang leeg ng 10 ahas, putulin mo ang leeg ng 20 manok, at paghalu-haluin mo yung dugo, at pakuluan mo, at ganyan, at sigurado magiging maganda ang ani. Kuha niyo, ritual. Pag ginawa mo yun, ito ang magiging resulta. No, walang ganon. Walang magic sacraments, walang magic words na basta sabihin mo lang ito. Basta ipag-pray mo lang lagi itong salitang ito. Ito lang, ulit-ulitin mo lang itong salitang ito. Or formula. Basta lagi 1 plus 1 equals 2. So, laging 1 plus 1, laging 2. Basta laging gawin mo itong formula nito, laging equal to spirit fullness. No, hindi ho ganon. Hindi natin dapat tignan ng ganon ang buhay Kristiyano o ang pagiging puspos ng banal na Espiritu. Not by feeling Him. At so much na nagpapakilala ang mga Kristiyano, hindi kinikilala ang banal na Espiritu, dinadama. Sabi ko nga sa inyo, pag hindi tumitindig ang balahibo, hindi emotional high. Ano yung emotional high? Yung talagang gagawin kang napaka-emotional. Yung kwento ay nakadesenyo para basagin ang damdamin mo. At pag napukaw ang yung damdamin, talagang ma-feel ko si Lord. Hindi, mahusay lang yung nagsasalita. Para bang kahapon, hindi ka nanood ng pinikula, tas naiyak ka. Napukaw din ang damdamin mo. Actually, mas mahusay ang mga taga-Hollywood pumukaw ng damdamin. So, hindi lang ito basta emotional high or spiritual hair racing. Ano yung spiritual? Ang banal na Espiritu ay magsisimulang pumasok sa iyong mga kamay at mararamdaman mo, hindi ka, ano magsisimulang pumasok sa iyong mga kamay? Narinig niyo ho ba yung kawirduhan at kawalan sa Biblia ng mga sinasabing ito? Or jolt of spirit power. Sabi ko nga sa hindi ito parang kikidlatan ka. Na para bang, halimbawa dito, habang may gawain tayo, biglang parang ang kinidlatan ng balas, parang ipapalabas kita kay Brother Alex. Pag ginawa. So, hindi ho ganun. So, hindi itong mga ito. Well, kung hindi itong mga ito, paano? How to be filled with the Holy Spirit. Now, gusto kong, bago tayo pumunta doon sa mga biblikal na kaparaanan na binigay sa atin ng Panginoon, gusto ko munang masundan ho natin yung katotohanan. Una, being filled. Being Spirit-filled is synergistic. Again, the work of God and the effort of man. Huwag nating bibitawan. Or 2, on God's part, He is sovereign in the giving of the fullness of the Spirit. Naalala niyo ho, pag time of exigencies, nakuha niyo ho, pwedeng in a very emergency moment, in a moment na soberano ang Diyos na maaaring ibigay niya o hindi niya ibigay. Sa espesyal na kaparaanan ang kapuspusan ng banal na Espiritu. So He is sovereign in this, parang sa kaligtasan, may kasoberanuhan ang Panginoon sa bagay na ito. Wala ito absolutely sa ating control. Doon may parte ang effort ng tao. Pwede itong i-overcome ng
Panginoon. Just for example, si Apostol Pablo, kakaligtas lang niya. Kakaligtas lang niya. Anong ginagawa niya? Siya ay nangangaral na at pumupunta sa mga lugar-lugar at talagang taalastasan na at pinapatunayan ng patungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Kakaligtas lang nun. Okay? So, iba-iba. Maaaring sa soberanong kaparaanan ng Panginoon. So, sa part ng Diyos, ay soberano dito. Yes? Huwag natin kakalimutan yun. The primary manifestation, another truth, the primary manifestation of being filled is through Christ-like character. Ano ang pangunahing manifestasyon ng pagiging puspos ng banal na Espiritu sa buhay ng Kristiyano? Again, hindi yung supernatural, kung hindi yung pang-araw-araw na kaparaanan ng iyong pamumuhay. Yung mga pag-uugali na kagaya ni Kristo. Karakter na kagaya ni Kristo. So, with all these three truths, itong punto. Again, kung mabalikan natin, in God's part, He is sovereign. The believer's part in being filled with the Spirit is to engage himself in all the God-given Christ-likeness producing means of grace. Nakuha niyo ho kung bakit ganito? Dahil ang pangunahing manifestasyon ng pagiging puspos ng banal na Espiritu sa buhay ng Kristiyano ay pagiging kawangis ni Kristo. Therefore, dahil kailangan ng effort natin to be filled with the Holy Spirit, ang effort natin ay i-engage ang ating mga sarili sa mga binigay na kaparaanan ng Diyos at mga kaparaanan na humuhubog sa atin sa wangis ni Kristo. We must engage ourselves in the means, kaparaanan, daluyan, kasangkapan ng biyaya ng Panginoon. So dito isang bagay na matatalisod mo, hindi ito isang bagay na kikidlat sa iyo, kundi ito isang bagay na araw-araw i-engage natin ang ating mga sarili upang tayo ay lalong mawangis sa ating Panginoong Jesucristo. At ngayong umaga, katalakayin natin yung isa. Hindi ito magiging exhaustive, hindi ito lahat, pero tingnan natin ang isa. Sabi ho ni Noel Espinosa, without faithful engagement in the means of grace, there is no expected growth in holiness. That's true. Kung walang faithful, consistent engagement na ini-engage mo, binibigay mo ang iyong sarili sa mga kaparaanan ng biyaya ng Panginoon, daluyan ng biyaya ng Panginoon, wala kang aasahan na paglago sa kabanalan. And again, no holiness is equals to no Christ-likeness. It is no Christ-likeness, no Spirit-fullness. Nakukuha ba natin? Hindi pwedeng basta spirit-filled ako, tapos hindi yun nakikita sa buhay mo, hindi uubra. Iyon ay taliwas sa pinapakita ng salita ng Panginoon. So means of grace, note, these are not all but only some of the ordinary means of grace. At ito, ay nakita yung salita na yun, isa sa pinakaayaw ng marami. Word na ordinary. Kasi ang gusto nila, paggawa ng Diyos, paggawa ng dapat extraordinary. Dapat supernatural. Dapat yung malang parang nagle-levitate ka man lang. Yun yung hinahanap nila. No. These are ordinary means of grace that believers are commanded to engage ourselves in to grow and be Spirit-filled. Again, huwag niyong burahin sa isipan niyo, ang pagiging puspos ng banal na Espiritu ay katumbas ng pagiging kawangis ni Kristo. At ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga kaparaanan kung paano tayo ay lalago sa pagkawangis kay Kristo. At kung gusto natin mapuspos ng banal na Espiritu, kailangan natin i-engage ang ating mga sarili sa mga gawain na ito. And number one is this, exposure to the Word of God. Exposure to the Word of God. Sabi ho ni Pedro ay ito, 1 Peter 2 verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the Word, desire the Word, that ye may grow thereby. Sabi ng ating Panginoon Jesus, sanctify them by thy truth, thy Word is
truth. So isa sa mga pangunahin, hindi lang ito, kundi isa sa mga pangunahing kaparaanan upang tayo ay lumago bilang Kristiyano, upang tayo lumago sa pagiging kawangis ni Kristo, upang tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Ang bunga ng banal na Espiritu, love, joy, peace, long suffering, ay lalo pang makita sa ating mga buhay, ay kailangan natin na tayo ay ma-expose lagi, lalo sa salita ng Panginoon. Now, let me give two. One is, the first one is our private exposure to the Word of God. With the very word private, ikaw lang, mag-isa, expose mo ang iyong sarili sa salita ng Panginoon. Number next, the public ministry of the Word. The public ministry of the Word. Example, Sunday school. Nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Worship service. Nakikinig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos publicly, corporately, kasamang ibang mga mananampalataya. These two are very important and commanded sa atin bilang mga mananampalataya. Una, sa private exposure to the Word of God. Private exposure to the Word of God. Sabi sa Joshua 1:8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and that thou mayest observe to do according to all that's written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." And if you are hearing, yung binibigyan ko ng diin, thou, you, ikaw. Hindi kayo, ikaw. Yun ang isang binibigyang diin dito. Ikaw, personally, ay kailangang bigyan ng pansin ang salita ng Panginoon. Colossians 3:16, ito ay utos sa lahat ng Kristiyano, "Let the word of God dwell in you richly." Yes, corporately, but also yes, individually, privately. Ang salita ni Kristo, dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making with grace in your hearts to the Lord. So, yung salita ni Kristo ay mag-dwell, tumahan. Madalas ho, ang salita ng Diyos sa atin, hindi squatter eh. Ang salita ng Diyos sa atin, parang jeep na dumaan. Halimbawa, tuwing Sunday, nag-aral, nakapakinig ng pangangaral, dumaan, lumabas ng church, bye-bye. Let the word of Christ dwell. And I would like to encourage you to meditate on that word dwell. Ano ibig sabihin ng word na dwell? Tumahan. Ibabad niyo yun. Ibabad natin ito. Ang salita ni Kristo, ang salita ng Diyos ay kailangang tumahan. Kailangan nahan dyan. Kailangan manatili. Pero paano yan? Paano? Well, there are many ways. We must engage ourselves in a regular, consistent, and serious reading, study, meditation, and even memorization of the Word of God. Gusto natin mapuspos ng balak? Sorry. Hindi nag-uusapan kung gusto mo. Inuutusan tayo. And by the way, malaki ang problema kung ayaw mong mapuspos ng banal na Espiritu. Meron kang ibang mas malaking problema. Baka hindi siya nakatahan sa iyo. But we must engage ourselves in a regular, consistent, and serious. May mga bagay na seryoso tayo, yes? Meron ba dito kahit mga young people, mga kabataan, meron iba seryoso sa ML. As in, seryoso sa Huwag mong istorbohin pag nag-ML, magkakagalit kayo. Seryoso sila pagdating sa ML. Seryoso. So naunawaan nyo, yes, mga bata, naunawaan nyo ang pagiging seryoso. Kailangan nating maging seryoso sa salita ng Diyos. Hindi to play, seryoso. Pagbabasa, pag-aaral, pagbubulay-bulay, at isa sa mga hirap na hirap ako.
pagmemorya ng salita ng Panginoon. O mga kapatid, hindi nyo alam kung gaanong ang mga salita ng Diyos sa biyaya ng Diyos ay namimemorya ko nitong mga nagdaang araw na meron kaming hinaharap na mag-asawa. Paulit-ulit yung salita ng Panginoon, bumabalik sa alaala. At maraming pagkakataon nagbibigay biyaya at ng lakas at ng katotohanan, nagtuturo at nagtatama. So we must privately, I hope, sabi nga ako ng maraming mga mangangaral noon, sana hindi lang tuwing linggo nabubuksan ang Bible mo. Ayun, 10 years old na yung Bible mo, pero alam mo, pagbago yung Bible, dikit-dikit pa halos yung page, ganun pa rin yung page ng Bible mo hanggang ngayon. I-expose natin ang ating mga sarili. Ibigay natin ang ating mga sarili. At sa Brother Paul, nagiging legalistic ka na. No. Katotohanan lang ito. Yung mga lumalaban sa Olympics, ngayon mo, once a week lang mag-training? No. Yung mga seryoso sa marathon, once a week lang tumakbo? Hindi ano. Actually, yung buong buhay nila ay inililinya nila para makatulong sa pagtakbo nila. At narito ang utos sa atin ng Panginoon, puspos ng banal na Espiritu. Isa ay ma-expose tayo. Again, hindi lang ito, pero napakailangan ma-expose tayo sa salita ng Diyos privately. Private exposure to the Word of God. And I must hasten. Number 2, letter B, the public ministry of the Word. The public ministry of the Word. At merong mga nagkakamali at pwedeng maging imbalance. Hindi dapat i-view na kailangan mo yung isa at pwede mong pabayaan yung isa. Ay, Brother Paul, nagbabasa naman ako ng Bible sa bahay eh. Hindi ko na kailangan ng church. Hindi na kita kailangan pakinggan. Or, nakikinig naman ako ng Word of God sa church. Hindi ko na kailangan sa bahay. Again, both ideas are wrong. Kailangan pareho. The public ministry of the Word. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 11, and He, at yung He dyan is the head of the church, Christ, gave. Sino daw ang nagbigay? Si Kristo. Anong binigay niya? Apostles and some prophets. Nagbigay siya ng apostles and prophets and we have them. Meron tayo, pero patay na sila. Okay? Hindi ibig sabihin niya kailangan mong merong apostle dito. Si Apostol Sosimo. Apostol Patrocinio. Saint Patrick. Hindi yun ang kailangan. Yes, we stand with the apostles. Andito yung kanilang mga salita. And He gave some apostles and prophets and some evangelists and some pastors and teachers. And actually sa Greek, yung pastors and teachers is one word. Pastor teachers. All pastors are teachers. Not all teachers are pastors, but all pastors are teachers. At sino daw ang nagbigay sa kanila? Ang ating Panginoong Jesucristo. And church, wag niyo sana itong marinig na parang pagtataas sa sarili. Pero itong katotohanan, kung si Brother Paul ay inyong pastor, bigay, regalo ng Panginoon sa church. Ang mga matapat ng tagapagturo ng salita ng Diyos. I hope hindi sumpa sa church. Para daw saan? Verse 12. For the perfecting, at that word perfecting is the maturing of the saints. Bakit daw binigay ang mga lingkod, ang mga tagapagturo, tagapangaral ng salita ng Diyos? For the maturing, for the perfecting, for the enabling, for the growth, for the Christ-likeness of the saints. Isa sa mga pangunahing kagamitan ng Panginoon ay ang salita niya at isa sa mga kaparaanan ay ang mga tagapagturo at tagapangaral ng salita ng Diyos upang mapuspos ng banal na Espiritu ang mga mananampalataya. So wag niyo sanang, kung talagang ninanasa niyo ang pagiging puspos ng banal na Espiritu, wag naman sanang pagdating ng kantahan, woo! Kantahan na! Pagdating ng pangangaral, tulog na. Nakikita niyo ho, mas kailangan natin ng seryosong pakikinig ng salita ng Panginoon. Caution,
This is regarding Christ's gift to the church. Huwag nating balewalain. And yes, maaaring merong mas matatalino kaysa sa pastor. Merong ganon. Maaaring mas marunong ka sa Greek. Maaaring mas marunong ka sa theology kaysa sa pastor. Pero huwag mo i-disregard ang ibinigay, ang regalo ng Panginoon sa church. Number next. 2 Timothy 4:1, anong utos ng Panginoon? Una, kay Timothy, and then by extension of application sa lahat ng mga kapastoran. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing in His kingdom. Preach the word. Ito yung 3-word na pangunahing gawain. Hindi ito lang ang gawain, kundi pangunahing gawain ng pastor. To preach the word. Not to preach politics, not to preach sports, not to preach his emotions, and not to preach his visions and dreams, but to preach the word. At kung sa kalooban ng Panginoon, in the next few years, kung loobin ng Panginoon na mapunta ka sa ibang lugar o kailangan naghahanap ka ng church na mapupuntahan, isa sa mga katangian na hanapin mo, do they preach the word? Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. So point, both the private exposure and the public ministry of the word are essential as means to be filled by the Holy Spirit. Ang pangunahing kagamitan ng Panginoon para lumago ang mananampalataya at mapuspos ng banal na Espiritu ay ang salita niya. At merong dalawang kaparaanan, personal. And again, mga kapatid, anong pribilehiyo na meron tayo? Just try to imagine, kailan na-invent ang printing press? 1600s. Tama? 1500s. 1500s. So that's around 500 years ago. Can you imagine 500 years ago? Walang kanya-kanyang kopya ng Biblia. 600 years ago, pwede kang puhutan ng ulo kung may kopya ka ng Biblia. Pero hindi lang tayo basta may kopya ng Biblia, madami pa tayong apps ng Biblia. What privilege do we have? At totoo ang sinabi ho ng aming tagapagturo dati, talagang, kung hindi nakakapag-aral, talagang may katamaran na lang, lalo na ang pastor. Sa dami ng mga available na mga kaparaanan sa atin ngayon. Warning, there are churches more focused on the style of music or their praise and worship time than the ministry of the word. By the way, let me just make this comment. Mga kapatid, dadako tayo sa praise and worship. And then pagkatapos dadako tayo sa pangangaral, as if yung pangangaral ay hindi bahagi ng worship. Nakuha niyo? So ayoko actually tinatawag yung oras ng kantahan, tatawagin praise and worship. No, yung buong gawain ng pagsamba ay worship. And ought to be giving praise. Our praying is praise and worship. Our reading of the word, our offering, our listening to the word of God is praise and worship, and our singing. Pero merong mga churches, they're more focused on the style of music. Sabi nga ho nung isang tagapagturo namin dati, si Brother Doy Ilo, doon sa church na yon, pag pumunta kayo, rak-rakan na. Parang kang nasa October Beer Fest. Parang Battle of the Bands. Than the ministry of the word. Again, may malaking part ng singing, yes? Isa sa manifestation ng be filled with the Holy Spirit, singing to yourselves in songs, hymns, and spiritual songs, making melodies in your heart. Isa yun sa mga manifestation ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Pero hindi dapat mangyari sa church na alin bang pahalagahan natin? Singing or the ministry of the Word of God? Actually, kung ilalagyan ng timbangan, ang mas kailangan ay ang. Kaya ho, napapansin niyo ho, mas babawasan natin ang awitan, pero hindi babawasan, hindi dapat mawala ang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Panginoon.
So, I hope ito'y patuloy na maging guiding principle dito sa ating gawain. Wag naman mangyari na after ilang mga taon dito sa JCVC ay merong 1.5 hour na krak-krakan at merong 10 minutes na devotion sa salita ng Diyos. At inip na inip ka pa. Tapos na ang praise and worship, gusto ko nang umuwi, wala na akong panahon sa pakikinig ng salita ng Panginoon. That's very, very unbiblical. So, in the last few slides, spiritfulness is not some obscure experience attained by discovering the right mysterious formula, but a simple duty of nurturing on and living by the Word of God. Ang pagiging puspos ng banal na spirito ay hindi ito parang obscure, natatago na experience na kailangan mo madiskubre ang mysterious na formula. Hindi ito ay yung duty natin to nurture on, tuloy-tuloy na pagyamanin at pamumuhay sa salita ng Panginoon. Filled with the Spirit is equal with filled with the Word. Hindi ito pwedeng Now, I'm not merely filled with biblical head knowledge. Okay? Hindi porket marami ka alam na doktrina, yun na. Kung hindi ikaw talaga ay puspos na pupuno at yung salita mo, yung kilos mo, yung pakikitungo mo ay apektado ng salita ng Diyos. Kung nakikita mo yun sa iyong buhay, kapatid, purihin ang Panginoon. Nakikita mo ang kapuspusan ng banal na spirito. Maaaring hindi ka lumulutang, maaaring hindi may iba't ibang tunog ang lumalabas sa bibig mo. Pero kung ikaw ay napupuno ng salita ng Diyos at ito'y nakikita sa pamumuhay mo, ikaw ay napupuspos ng banal na espiritu. So let us have the discipline of giving time and priority in exposing ourselves to the Word of God. Kailangan natin ng disiplina na i-engage ang ating sarili. Magbigay panahon tayo sa salita ng Diyos. Maaring bawasan mo ng konti, ng 5 minutes yung panahon ng pagkain, 5 minutes ng panahon ng Facebook, 5 minutes ng, at makita mo makakabuo ka ng 30 minutes. Again, and more, kailangan nating lumago sa bagay na ito. Sabi nga ni Arken Hughes, let me see your spiritual sweat. Yung mga nasa gym, pinapawis, nasan na daw yung, sabi niya, nasan na yung pawis natin spiritual? Na talagang binubuno natin. Nag-exert tayo ng effort. Ask God for help, desire to teach us and to benefit from the Word of God. Let us just go to some verses. Ang sabi ng 1 Peter 2:2, as newborn babes, desire. And let us ask God, Lord, give me the desire. Give me the desire. Ilagay mo sa akin. Bigyan mo ko ng pagnanasa. Now, we must not be ruled by our desire. Actually, sa panahon na hindi mo gusto ang salita ng Diyos, dun mo siya mas kailangan. Sa panahon na hindi mo gustong manalangin, dun mo mas kailangan manalangin. Desire. Pray for inclination. Again, this is a prayer. Psalm 119 verse 36, incline my heart unto thy testimony. Ang puso mo ba ay masyado inclined sa ibang mga bagay? Ask God to incline your heart to the Word of God. Teach me thy word. Teach me thy way. Pray, Lord, turuan mo ako. Lord, magbabasa ako ng salita mo. Lord, mag-aaral ako ng salita mo. Teach me. Teach me. Lastly, open thou mine eyes. And again, hindi ito, paano mo nga naman mababasa kung nakasarado ang mata mo? Hindi yun. O di pumapatungkol sa spiritual na mata na makita at maunawaan ng katotohanan, mas makilala si Kristo, mas makilala ang Panginoon, at mas maunawaan ang kaparaanan ng Diyos. So doon ho matatapos ang ating pag-aaral. So again, be filled with the Spirit. At isa sa mga kaparaanan ay expose natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Pribado man o pampublikong kaparaanan, ito ay kailangan natin. Meron ho bang may tanong? Meron ho bang may tanong? Sa online po, meron ho may tanong. Hello.
Good morning po, Brother Paul. May question po dito si Brother Daryl. Daryl po. Okay, si Brother Daryl po. Bukod po sa Biblia, ano pong book or books ang maire-recommend nyong basahin para makatulong sa pag-aaral ng salita ng Diyos, lalo sa mga nag-uumpisa ng mag-aral ng theology? Ayun, thank you very much. A very good question. If I'm not mistaken, si Spurgeon na nagsabi, visit many good books, but dwell in the Bible. Ayan. So, meron kasing iba parang super spiritual. Basta ako Bible lang. Hindi ako nagbabasa ng ibang libro. Basta ako Bible lang. That is very unbiblical na kaisipan. As if pag nagbabasa ng ibang libro, hindi ka na nagpapailalim sa salita ng Diyos. Para bang ganito, Brother Paul, hindi na ako makikinig sa iyo sa Bible lang. Ako niyo yun? And again, ang Diyos ay nagbigay ng mga tao ng kakayahan na merong kakaibang katalinuhan at insight sa salita ng Diyos para makatulong sa atin sa pag-unawa ng salita ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay nagsisimula pa lamang na magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos, isa ho na may isasuggest ko ay mga books na tutulong sa iyo sa pag-unawa ng salita ng Panginoon. To rightly handle, to rightly divide the word of truth. Isa sa mga available ay yung Knowing Scripture by R.C. Sproul. Isa pa sa mga naging malaking tulong kay Brother Paul ay yung, well, hindi dahil magpipreach ka, pero binibigyan ka ng mga guiding principles to rightly handle the Word of God. Ay living by the Word ni Howard Hendricks, kung hindi nagkakamaling tanda, yun ay very elementary. Living by the Word. And then also yung biblical preaching ni Haddon Robinson. Those are naging malaking tulong sa akin sa mga pagsisimula ko pa lamang sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And then books about doctrines. Makakatulong sa iyo sa pangunawa doon sa mga doktrina ng salita ng Diyos. Ang mga doktrina ay magbibigay sa iyo ng guardrails. Ano yun, para nabasa mo yung isang talata na parang hinahatak ka sa isang paniniwala. O teka muna. Parang ang talatang ito parang nagsasabi hindi alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero hindi alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Paano ko ba kayo? So again, nagbibigay sa iyo ng gabay yun. So about attributes of God, mga libro patungkol sa katangian ng Panginoon. Now, that being said, let me take this time na sabihin na rin. So yun na yung sagot. Some short books, elementary books about Bible interpretation, and then some books about doctrines and attributes of God, magiging malaking tulong po yun. And speaking of books, meron ho tayong mga booklets, maliliit na books, maiksing mga books dyan sa likod. Pwede kayong kumuha once a week, given na nabasa nyo yung nakuha nyo. Okay, yan ho ay libre. Pwede nyo iuwi at pwede kayong magsimula ng koleksyon ng mga good reading materials. Kaya ho natin sinisimulan yung ministry na yan. Dahil I know in my own Christian life how helpful yung merong mga reading materials na nakakatulong sa atin. So muli, kagaya nung payo ni Spurgeon, visit many good books but dwell in the Scripture. Bumisita ka. Para bang, okay, pumunta ka ng Palawan, pero balik ka sa bahay mo, doon ka titira. Bumisita ka sa ibang libro, pero dito ka nakatira sa salita ng Panginoon. So, I hope na meron pa ho bang ibang. Okay po. Follow up lang din po dun sa naging question po ni Brother Daryl. Regarding po sa study Bibles, may marirecommend daw po ba kayo? Okay, very good. Na-escape yun ng aking isip. Study Bibles are very good. A very good investment. Kung kayo ay seryoso sa pag-aaral ng salita ng Diyos at magsisimula pa lang, ang mga commentaries na ginagamit ni Brother Paul ay easily 1,000 to 2,000 to 3,000 ang isa. Pero ang study Bible, which is buong Bible na, ay yung commentary ay isang book. Halimbawa, commentary on the book of Romans. Ang isa nun, book of Romans lang, nasa 2 to 3,000 ang isa.
Now, ang study Bible ay yung buong Bible, merong mga ilang comments na makakatulong sa atin na para lalo na yung mga mahihirap unawain na mga parte sa Biblia ay matutulungan tayo doon. I would recommend actually dalawa dahil ito yung madalas kong ginagamit. Alam ko meron pang iba at maaaring meron yung iba dito, pero una ay yung John MacArthur Study Bible. Hindi tago, hindi to lihim, isa sa malaking impluwensya sa akin. Hindi siya perpekto, okay, hindi siya perpekto, pero malaking tulong sa akin si John MacArthur sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At yung John MacArthur Study Bible, kahit na yung NKJV, New King James, o yung ESV version, or yung NASB, NASB, yung New American Standard Bible version, very good. And then pangalawa is ESV Study Bible. Parang Reformed leaning, yung ESV Study Bible, at malaking tulong din at marami. So, halos wala. Para lang alam nyo, halos walang pagkakataon. Halimbawa, pinag-aaralan natin ng Romans chapter 7 ngayon sa ating preaching, sa ating worship service. Walang pagkakataon na yung isang passage na ating pag-aaralan na hindi ko binabasa sa John MacArthur Study Bible sa ESV Study Bible. Lagi yung, kung meron akong laging naaabot na libro na malapit sa akin pag-aaral ako, itong dalawang Study Bible na ito. So, ang isa ay maaaring 2,000, nasa 2,000 to 2,500. But it's a very, very good investment kung seryoso ka sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Thank you very much po, Brother Daryl, doon sa pagparinga pa na natin ang Velasco family. No? Meron silang ilang health issues. So, pakisama natin sa prayer. Meron pa ho ba? Dito, baka meron may tanong. Those are very practical questions and very good questions. Isa pa pala na maalam kong maraming gumagamit is Life Application Study Bible. Kung yun ang magiging available sa inyo. Very good. Minsan may mga naliligaw nun sa mga book sale na medyo mas mura. Life Application Study Bible. Kung wala na akong tanong, let's close our Sunday school with a closing prayer. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we praise you, we love you, we thank you. Tunay, Panginoon, at narito ang malinaw na utos na kami ay mapuspos ng banal na Espiritu. At narito ang isang kaparaanan na binigay mo sa amin, ang pagkakaroon ng panahon sa iyong salita, ang ma-expose sa iyong salita. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, as we have read ang panalangin sa Psalm 119, Lord, incline our hearts, incline our ears to your word, to your testimony. Bigyan mo kami ng puso na nagnanasa sa iyong salita. Awatin mo kami sa mga napakaraming mga makamundong bagay. Bigyan mo kami, O Diyos, ng matindi at malalim na pagnanasa sa salita mo, sa katotohanan mo. At nawa ito'y patuloy na maging kaparaanan upang yung mga mananampalataya ay patuloy na lumago at patuloy na magpuspos ng banal na Espiritu. Tulungan mo kami at ingatan sa pagpapatuloy ng aming gawain. Patuloy mo kaming pagpalain at bilangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Dadako ho tayo sa ating 15-minute break. Muli, panatilihin natin yung physical distancing. Pwede lang alisin yung face mask kapag hihigop ka ng kape o kakagat ka ng biskwit. Pero habang nagkukwentuhan, please, ay itaas ulit yung face mask para sa pag-iingat natin sa isa't isa. God bless po, break time po tayo. One of these days, I'm gonna leave. Log notebook, please log in. At again, may mga booklets ho dyan. You can get one at basahin, and then every week pwede ho kayong kumuha.